kapamahalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maaano. Gayunmay, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Nang oras ding yaon, siya'y nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, "Ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at walang nakakakilala kung sino ang anak, kundi ang Ama, at kung sino ang Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng anak." At paglingon sa mga alagad, ay sinabi niya ng bukod, "Mapapalad ang mga matang na nakakakita ng mga bagay na inyong nakakikita. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na maraming propeta at mga hari ang nangaghahangad na mga kakita ng mga bagay na inyong nangakikita, at hindi nila nangakita, at mga rinig ang mga bagay na inyong nangaririnig, at hindi nila nangarinig." At narito, ang isang tagapagtanggol ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutukso na sinasabi, "Guro, anong aking gagawin upang magmana ng walang hanggang buhay?" At sinabi niya sa kanya, "Ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo?" At pagsagot niya ay sinabi, "Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At sinabi niya sa kanya, "Matuwid ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka." Datapot siya na ibig mag-aring ganap sa kanyang sarili, ay nagsabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa-tao?" Sumagot si Jesus at sinabi, "Isang tao'y bumababa sa Jericho na mula sa Jerusalem, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, na sa kanya'y sumamsam at sa kanya'y humampas, at nagsialis na siya'y iniwang halos patay na. At nagkataong bumababa sa daang yaon ang isang saserdote, at nang makita siya ay dumaan sa kabilang tabi. At sa gayon ding paraan, ang isang Levita naman, nang dumating siya sa dakong yaon at makita siya, ay dumaan sa kabilang tabi. Datapwat ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kinaroroonan niya, at nang siya'y makita niya, ay nagdalang habag at lumapit sa kanya, at tinalian ang kanyang mga sugat, at binuhusan ng langis at alak, at siya'y isinakay sa kanyang sariling hayop, at dinala siya sa bahay tuluyan, at siya'y inalagaan. At nang kinabukas ay dumukot siya ng 2 denaryo, at ibinigay sa katiwala ng bahay tuluyan, at sinabi, "Alagaan mo siya, at ang anumang magugol mong higit ay aking pagbabayaran sa iyo pagbabalik ko." Sino sa tatlong ito sa akala mo ang nagpakilalang kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, "Ang nagkaawang gawa sa kanya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, at gayon din ang gawin mo." Sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon, at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon, at pinakikinggan ang kanyang salita. Ngunit si Marta ay naninigalig sa maraming paglilingkod, at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, "Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya." Datapwat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya,
Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Datapot isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Minsan pong naisulat din sa banal na kasulatan ang mga salita ng Haring si David. Ang sabi niya sa 119 at 11 ng mga awit, "Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." Sa mga talata po na gabi-gabi ay binibigyan natin ng pansin, napakahalaga na ang mga katwiran ay maingatan natin sa ating mga puso at kaisipan nang tayo po ay mayroong gabay sa ating mga paggawa. Kung sakaling sa mga talata po na binasa natin ngayong gabi ay meron kayong mga hindi lubos na naunawaan, huwag ko kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan. Sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano, ang inyong mga katanungan at ang mga bagay na ibig ninyong magkaroon ng higit na kaliwanagan sa mga talata ng banal na kasulatan ay mabibigyang tugon. At yan po ay ginagawa sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Kaya po, naanyayahan namin kayo sa anumang mga katanungang maaari pong maaaring itawag ninyo at maaaring gusto ninyong maliwanagan sa inyong mga buhay. At huwag ko kayong mawawala. Bukas, nag-aanyaya kami. Sana'y nandyan pa rin kayo. At sana ay pamalita po ninyo dito po sa UN Television tuwing alas 8 ng gabi. Mayroon po tayong ginagawang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.